Let's pray. Father God, salamat for this time, this Sabbath day na dinako niyo po kami ngayon sa aming bahay-sambahan upang sambahin at purihin ka. Lord, patawarin niyo po kami sa mga kasalanang nagawa namin, Lord. Sinadya man namin ito o hindi. At Lord, gayon din, i-ready niyo po kami, Lord, sa pakikinig ng iyong salita. Lord, sa akin naman po, as a preacher, remove every pride in me, Lord. Kayo pong maitaas, Lord, sa preaching na ito. I'm just your messenger and help me, Lord God, to speak with boldness and with love and passion as well. Thank you po, Lord, for this time na may laya in our country, Lord, to praise and to worship you. This we ask in Jesus' name. Amen. So makakaupo na po kayo. So last week po ating pinag-aralan ng Genesis chapter 42 kung saan tinuro ni Kuya Eman sa atin at na-highlight yung pagiging forgiving ni Joseph. Alam naman natin na during this time si Joseph ay isang governor na ng Egypt at na-meet niya ang kanyang mga kapatid si Egypt nung sila ay bumili ng grains dito. Pwede nyo naman silang pagigantihan kasi alam natin ng kanyang mga kapatid ay may ginawang hindi maganda sa kanya. Actually, pinagtangkang pang patayin si Joseph. But still, he chose forgiveness. So ngayon, ating pag-aaralan ang Genesis chapter 43 at ang title ng ating pag-aaral ay The Fated Reunion. Ano ba mga events na nag-transpire dito? Tara, dive deeper na po tayo sa chapter na ito at ating pag-aaralan. So first point na gusto kong i-share sa inyo is yung first event na nag-transpire. It is the preparation kung saan mababasa natin ito in verses 1 to 15. During this time, magkakaroon sila ng confusion, magkakaroon ng discussions, and at the same time, magkakaroon ng solution dito sa problema na kanilang pinagdidiskusyonan. So, doon muna tayo sa confusion. Actually, dito mababasa rin natin na magbabago ang isip ni Jacob about sa pagsama ni Benjamin sa Egypt dahil sa gutom. Basahin natin. Genesis 43, verses 1 to 2. Verse 1, Now the famine was still severe in the land. So when they had eaten all the grain they had brought from Egypt, their father said to them, Go back and buy us a little more food. Ano niyo? Yung time na sinabi to ni Jacob, na go back and buy us a little more food, nagkaroon agad ng confusion. Kasi tila ba, Jacob forgot na for them to be able to buy food sa Egypt, dapat kasama nila si Benjamin. Napag-aralan po natin yan last week sa Genesis chapter 42, verse 34. Pero ang problema, chapter 42, verse 38, ayaw pasamahin ni Jacob ang kanyang bunso na si Benjamin. Sabi niya, My son, si Benjamin will not go down there with you. His brother is dead, si Jacob. Akala nila patay na. And he is the only one left. If harm comes to him on the journey you are taking, you will bring my gray head down to the grave in sorrow. That's why nagkaroon ng discussion between Judah and his dad. Ang totoo lang ho, alam naman ni Jacob yung sitwasyon. Napag-aralan din natin yan last week, kinuro din ni Kuya Eman yan, na nabanggit sa Genesis 42 verses 29 to 34. Tara, balikan po natin. Verse 29, sabi dito, When they came to their father Jacob in the land of Canaan. See? They told him all that had happened to them. So sinabi nila lahat na nangyari about sa kanila. Meaning, ni-report nila sa kanilang patriarch ang kanilang ama. So jump po tayo sa verse 33. Sabi dito, Then the man who is Lord over the land said to us, This is how I will know whether you are honest men. Leave one of your brothers here with me and take food for your starving households and go. But bring your youngest brother to me, so I will know that you are not spies but honest men. Then I will give your brother back to you and you can trade in the land. So alam naman talaga ni Jacob, di ba? Nabasa natin clearly. Pero he keeps acting as if hindi niya alam. So that's why Judah explained the situation to him once again. Basahin natin 43 verse 3. But Judah said to him, The man warned us solemnly, You will not see my face again unless your brother is with you. Verse 4, ganito sinabi ni Judah. O ganito na lang tay. If you will send our brother along with us, we will go down and buy food for you. But if you will not send him, we will not go down, because the man said to us, You will not see my face unless your brother is with you. So inulit-uli ni Jacob ang explanation kung bakit kailangan nila kasama si Benjamin sa kanilang ama. Kasi diba, nagkaroon ng confusion, nakita natin kanina. And after sabihin ni Judah sa kanyang ama, ang dapat nilang gawin, nag-tantrums po si Jacob. Verse 6, basahin natin. Sabi ni Jacob, Why did you bring this trouble on me by telling the man you had another brother? Kasi bakit sinabi niyo pa dun sa Lord of the Land na may kapatid kayo? Diba, to make it short, alam niya na yung nangyari. No?
Pero binalikan niya pa, tapos na eh. Di ba? Lumabas na naman yung struggle ni Jacob na pagiging weak-hearted. No, nagreklamo na naman siya. Sinabi niyo pa kasi dapat hindi niyo sinabi yan eh. And after mag-murmur o mag-tantrums itong kanilang ama, eto ang nangyari, verse 7. They replied. Yung they, sila magkakapatid. Sumagot na. No, umentrada na ang magkakapatid. Noong una si Judah at si Jacob lang, pero nag-tantrums yung ama nila. Sumagot na sila. Ang sabi nila, the man questioned us closely about ourselves and our family. Is your father still living? He asked us. Do you have another brother? We simply answer these questions. How are we to know? He would say, bring your brother down here. Tay, sinagot lang naman namin ng tanong niya. Yun ang sabi nila. Paano namin malalaman? Sasabihin sa amin na dalhin pala namin dapat si Benjamin doon. Di ba? So nagkaroon ng discussion between Jacob and his sons. And eto, dahil sa inis, nag-stood up si Judah. Verses 8 to 10. Then Judah said to Israel, his father, send the boy along with me, and we will go at once, so that we and you and our children may live and not die. I myself will guarantee his safety. You can hold me personally responsible for him. If I do not bring him back to you and test and set him here before you, I will bear the blame before you all my life. And sa susunod na verse, makita natin, inis talaga si Judah. Sabi niya sa NLT, if we hadn't wasted all this time, we could have gone and returned twice by now. Sabi ni Judah sa kanyang ama, alam mo tayo, kung di natin inubos itong oras natin sa diskusyon na to, hindi sana nakapunta na kami ng Egypt tsaka nakabalik 2 beses pa. Ina-exaggerate niya lang. Pero kasi niinis siya eh. Diba? Tila ba kasi yung tatay niya confused? Gusto nung tatay niya na bumili sila ng food sa Egypt, pero ayaw naman pasamahin si Benjamin, pero dapat kasama si Benjamin para makabili sila ng food sa Egypt. Dito, pause muna tayo, makikita natin yung response ni Judah ay sobrang layo sa response ni Reuben. Sabi ni Judah, kapag pumalpak yung kanyang plano, pumalpak yung pag-aalaga niya kay Benjamin pagpunta niya ng Egypt, sabi niya, I will bear the blame before you all my life. Samantalang yung response ni Reuben last week, sabi ni Reuben, you may put both of my sons to death if I do not bring him back to you. Ano bang malay ng mga anak ni Reuben? Bakit nadama yung civilian, di ba? Ang nag-uusap, si Reuben at saka si Jacob. Tapos suddenly, kapag pumalpak yung plano na si Reuben na mag-aalaga kay Benjamin pagdating sa Egypt at hindi nakauwi si Benjamin, sabi ni Reuben, sige, pag hindi ko na iuwi si Benjamin, pati si Simeon, ang kapatid ko, patayin mo yung 2 anak ko. Imagine, kayo si Jacob, sinong pipiliin nyo dun sa 2? Si Judah na willing siyang i-bear yung blame pag sumablay siya? O si Reuben, yung nagtuturo? At ang tinuro pa, no, ang papatayin daw yung 2 niyang anak. Siguro sabi ng mga anak niya, si tatay, no, kinalaman namin dyan, ba't kami mamamatay kapag hindi mo na isama yung kapatid mo? Diba? So to make it short, dito po sa pangyayaring ito, ang pipiliin ni Jacob, kung kanino niya i-entra si Benjamin, ay si Judah. So eto na, makikita natin sa next verse nating babasahin, magkakaroon na ng solution. At ang magpapresent ng solution ay si Jacob. Praise God, magmaman up na siya rito. Basahin po natin. Verse 11, Then their father Israel said to them, If it must be, then do this. Put some of the best products of the land in your bags and take them down to the man as a gift. A little balm and a little honey, some spices and myrrh, my favorite word, mira, Tagalog. Some pistachio nuts and almonds. Take double the amount of silver with you, for you must return the silver that was put back into the mouths of your sacks. Perhaps it was a mistake. Totoo lang po, dito sa verses 11 and 12, finalex talaga ni Jacob yung status nila doon sa man. Intentional lang i-flex yung status nila. Kasi totoo naman, may pera naman sila eh. It's just matindi lang yung famine sa land, not even na may pera sila, walang mabili. No? Wala hong mabili. Now, question, do you think kayabangan ito? Yung nag-flex sila ng status dito sa harap ni Joseph na Lord of the land. For me, kung ako tatanungin nyo personally, the answer is no. Pero kailangan nilang gawin yun eh. Kailangan nilang gawin. Kasi simply, gusto lang ni Jacob na makita ng Lord of the land, which is si Joseph, na hindi nila alam na si Joseph pala yun, na mistake lang yung pagkakalagay ng silver sa kanilang mga bag.
So in short, pinapakita niya na hindi nila need ng pera. At pagkain lang talaga ang pakay ng kanyang mga anak sa Egypt. And they are not spies, kagaya ng inaakusa sa kanila ni Joseph. And pagdating sa verse 13, ito ang nangyari. So nalatag na lahat ni Jacob sa kanyang mga anak, yung mga gagawin nila. And then sinabi niya kay Judah, take your brother also and go back to the man at once. Itong at once ito, napag-aralan natin to last week, na ang travel from Egypt papunta sa lugar nila ay 3 weeks. But most scholars believe during this time, ginawa po nilang, pinaiksi po nila ito. Talagang less time to rest kasi nagmamadali po sila para makuha nila si Simeon doon kay Joseph. And pagdating sa verse 14, ito nakakatuwa. Tignan niyo po yung mga Bibles niyo o yung screen. Makikita natin dito that si Jacob, will acknowledge God dito sa sitwasyon na so and entrusted his sovereignty. No, nagtiwala si Jacob sa kapamahalaan ng Diyos. Basahin natin. And may God Almighty grant you mercy before the man. In human perspective, pwede niya sabihin na, may the man grant you mercy before him. Kasi ang maawa naman talaga sa kanila, para maisama nila ang kanilang kapatid, pabalik, ay si Joseph, di ba? Yung man, yung governor ng Egypt. But, Jacob entrusted the situation sa kamay ng Diyos. Na bahala na ang Lord Almighty sa kanyang mga anak, na kumilos ang Diyos at magkaroon ng mercy sa kanila para magkaroon ng mercy yung governor sa kanyang mga anak. And tuloy natin, ito nangyari. Sabi niya, as for me, if I am bereaved, I am bereaved. Sa ibang translation, ang sabi dito, but if I must lose my children, so be it. Ano niyo po, pag nagawa kayo ng careful word study dito sa word na so be it na to, it pertains to the God Almighty na binabanggit niya ng una. So parang ganito yan. So whatever happens sa mga anak ko, kung mamatay man sila o ano man mangyari sa kanila, ine-entrust ko sila sa kamay nitong God Almighty na to na magbibigay sa kanila ng mercy. And that is entrusting to God, to God's plan, to God's sovereignty over the life of His children. Pangalawa po, presentation. Mababasa natin ito sa verses 15 to 26. Basahin po natin, verse 15. So the man took the gifts and doubled the amount of silver, and Benjamin also. They hurried down to Egypt and presented themselves to Joseph. Verse 16, when Joseph saw Benjamin with them, he said to the steward of his house, take this man to my house, slaughter an animal, and prepare a meal. They are to eat with me at noon. The man did as Joseph told him, and took the men into Joseph's house. Verse 18, now the men were frightened when they were taken to his house. They thought, we were brought here because of the silver that was put back into our sacks the first time. He wants to attack us and overpower us and seize us as slaves and take our donkeys. Dito, obviously, na overthink na sila. Siguro kaya kami pinapapunta nitong governor ng Egypt sa kanyang bahay. Kasi gagawin na kaming alipin dahil doon sa silver na nakita sa aming sacks. Pero alam nyo, sobrang rare din kasi, o sabihin na natin, seems like impossible ng isang Egyptian leader imbitahan ang mga Hebrew sa kanyang bahay. No, sobrang impossible pong mangyari niyan. Kasi siguro iniisip nila na wala na. Dahil dun sa silver na meron sa bag namin, na naiuwi namin, aalipinin na kami. So tuloy natin, verse 19. So they went up to Joseph's steward and spoke to him at the entrance to the house. So mautak itong mga kapatid ni Joseph. Nag-overthink sila pero hindi muna sila pumasok sa loob ng bahay ni Joseph, di ba? Kinausap nila sa labas. Ito wala to sa Bible. Pero ang tingin ko rito, kung bakit ganito yung response nila, kasi kung totoo man yung kanilang haka-haka na alipinin sila, siguro kanya-kanyang takbo sila. O bahala kayo dyan, kanya-kanyang sagip na ng sarili natin yan kasi alipinin tayo. Kasi when they entered the house at doon sila nagtanong, at totoo nga yung haka-haka nila, wala. Hindi na sila makakalabas. Kasi take note, governor ng Egypt si Joseph, and one thing for sure, maraming gwardiya sa kanyang bahay. So tuloy tayo, verse 20. Sabi nila, we beg your pardon, our Lord. We came down here the first time to buy food. But at the place where we stopped for the night, we opened our sacks, and each of us found his silver, the exact weight in the mouth of his sack. So we have brought it back with us.
We have also brought additional silver with us to buy food. We don't know who put our silver in our sacks. And in verse 23, basahin po natin ito mabuti. Importante po ito. It is all right, he said. Sabi ng Egyptian, steward ni Joseph, don't be afraid. Your God, the God of your father, has given you treasure in your sacks. I received your silver. Then he brought Simeon out to them. Alam niyo po, itong verse 23, it is an internal evidence na si Joseph ay hindi lang siya nagtatrabaho para kay Pharaoh, hindi siya nagtatrabaho para kay Egypt, hindi siya nagtatrabaho para sa sarili niya, but above all, nagtatrabaho din siya para sa Diyos. He is doing soul winning sa Egypt. At binabahagi niya kung sino ang tunay na Diyos sa mga Egyptian using his influence and authority. Alam niyo po, itong steward niya isang Egyptian. Sigurado ng Egyptian dahil unang-una, si Joseph po ay hindi siya Egyptian. Pangalawa, si Joseph po ay governor ng Egypt, a high-ranking official. Actually, sa mga darating na verses, makikita natin, he is equal to a pharaoh. And pangatlong reason kung bakit Egyptian tong kanyang steward is because during this time, may mga kalaban po ang Egypt. That's why they are careful of spies, kagaya ng inakusa ni Joseph sa kanyang mga kapatid nung nagdaang chapter. Kaya hindi siya pwedeng magkaroon ng steward na hindi Egyptian. And dito, makikita natin, yung kanyang Egyptian na steward, sinabi, your God, the God of your father. Hindi niya minention, o hindi siya nag-mention ng kahit na isang Egyptian gods. But what he mentioned is the God of your father. He is pertaining to the Lord Almighty, to Yahweh. Di ba? Evidently, may soul winning na ginawa si Joseph. And one thing for sure, itong steward na to, alam niya kung ano nangyari kay Joseph. Kasi kilala niya yung Diyos ng ama ni Joseph eh. Di ba? Nagigets nyo? Kaya alam nyo, to all of you, na may mataas na position sa company, o sabihin na natin, meron kayong negosyo at maraming mga tao na nagtatrabaho under you. Let me encourage you. Just like Joseph, use your power, your authority, and influence to the glory of God, above all, pagdating sa soul winning. No? Sana itong story na to na binabanggit natin ngayon, mag-leave ng mark sa atin na ma-encourage tayo. Kung meron man kayong mataas na role sa company o may negosyo kayo, i-glorify si Lord above all sa inyong mga buhay. So tuloy po tayo, verse 24. Sabi dito, the steward took the men into Joseph's house, gave them water to wash their feet, and provided fodder for their donkeys. They prepared their gifts for Joseph's arrival at noon because they had heard that they were to eat there. And ito na po, verse 26. Ito na yung fulfillment of the prophesied dream. Basahin po natin. When Joseph came home, they presented to him the gifts they had brought into the house. And they bowed down before him to the ground. Eto na yon. So for the sake of our study, kung nakakalimutan man natin, kung ano man yung prophecy na to, balikan po natin. Genesis chapter 37, verses 5 to 7, it says, Joseph had a dream, and when he told it to his brothers, they hated him all the more. He said to them, listen to this dream I had. We were binding sheaves of grain out in the field, when suddenly my sheaf rose and stood upright, while your sheaves gathered around mine and bowed down to it. Kung babalikan natin yung life ni Joseph mula rito sa chapter 37, napakadaming tragedy na nangyari sa kanya, di ba? Dahil siya ang paboritong anak ni Jacob, kinamuhian siya ng kanyang mga kapatid. Dahil sa dream na ito at sa isa pang dream, mas lalo siyang kinamuhian ng kanyang mga kapatid. Pinagtangkaan siya ng kanyang mga kapatid na patayin. Tapos ang mga kapatid niya mismo ang nagbenta sa kanya sa mga Ishmaelites para ibenta sila sa Egypt. Then pagdating sa Egypt, naging slave siya doon. Tapos naakusahan pa siya na siya daw ay planong rapein yung asawa ni Potiphar. Tapos nakulong siya. Ang dami nangyari sa kanya, di ba? Pero one thing for sure, itong story ng pangyayari kay Joseph, it shows us na kapag plano at kalooban ng Diyos na mangyari, walang makakapigil at makakapagbago nito. Kapag niloob ng Lord na itaas ka niya, walang tao, walang circumstances ang pwedeng makapagbaba sa'yo. It is a prophecy na na-fulfill dito sa verse
26. Last but not the least, I want to share with you naganap na nangyari dito is about the reunion. Verse 27 to 34. Basahin po natin, verse 27. He asked them how they were, and he said, "How is your aged father you told me about? Is he still living?" Mantakin nyo, si Joseph, nagawa niya pang kamustahin itong kanyang mga kapatid na nagtangkang patayin siya, na naiinggit sa kanya, nagalit sa kanya, na nagbenta sa kanya sa mga Ishmaelite. Imagine, kinamusta niya. He asked them how they were. And obviously, namimiss niya na si Jacob, ang kanyang ama. Siya ang paboritong anak, di ba, kung babalikan natin. Kaya kitang-kita natin dito, yung kanyang concern. How is your aged father you told me about? Buhay pa ba siya? Verse 28, tuloy natin. They replied, "Your servant or father is still alive and well." And they bow down again, no? Prostrating themselves before him. Verse 29, as he looked about and saw his brother Benjamin, his own mother's son, he asked, "Is this your youngest brother? The one you told me about?" And he said, "God be gracious to you, my son." Sa verse 28 and 29, may mga mangilang-ilang words, dalawang words sa parang kailangan natin bigyan ng emphasis. Halimbawa, sa verse 28, sinabi nila rito ng kanyang mga kapatid na, "Your servant, our father." Ibig sabihin po nito, pinapakita lang nila dito kay Joseph, na governor ng Egypt, na hindi nila alam na si Joseph to, na they are submitting to the authority of this man. Na hindi sila makakaaway. And even yung kanilang patriarch, yung kanilang ama, yung leader ng kanilang pamilya, ay nagpapasakop sa kamamahalaan nito, ni Joseph. Pagtingin naman sa verse 29, ginamit ni Joseph yung term na, "God be gracious to you, my son." Obviously, alam natin na hindi anak ni Joseph si Benjamin. Kapatid na ito. But you know kung bakit ito ginamit? It simply means na si Joseph ay nag-e-express ng special affection towards Benjamin. And pagdating ng verse 30, deeply moved at the sight of his brother, Joseph hurried out and looked for a place to weep. He went into his private room and wept there. Obvious naman yung reason eh. Nabasa natin sa verse 27 pa lang. Hindi niya na na-contain yung emotion niya. Nagpakita siya ng care sa kanila, sa kanyang kapatid, sa kanyang ama, and dumating pa yung point na nakausap niya si Benjamin face to face. Kaya gusto niya nang umamin na siya yon, pero hindi niya pa inamin during this time. Pero somewhat, nagbibigay siya ng mga clues about him. Na para bang, "Oy, ako to, si Joseph, yung kapatid nyo, na binenta nyo sa mga Ishmaelite." Gusto niya nang umamin. And makita natin later on, may mga papyaw na siya. Pero during this time, ayaw niya pa. So tuloy tayo. Verse 31. After he had washed his face, he came out, controlling himself. Gusto niya pa kasing umiyak. Overwhelmed siya. Nakita niyo yung mga kapatid niya, pati si Benjamin, na kumpleto sila, and said sa kanyang mga steward, "Serve the food." Verse 32, New Living Translation, para mas maintindihan natin. The waiter served Joseph at his own table, and his brothers were served at a separate table. The Egyptians who ate with Joseph sat at their own table because Egyptians despised Hebrews and refused to eat with them. So para ma-picture out natin sa ating mind, mayroon 3 tables. One for Joseph, separate, para sa kanya lang yon, because he is the governor of Egypt. Second table sa kanyang mga kapatid, and third table sa mga Egyptians. No, hindi sila pwede magsama kasi based dito sa text na to, Egyptians despise Hebrews, yung lahi ni Jacob, and refuse to eat with them. So pagdating ng verse 33, eto na, nakakagulat. Joseph told each of his brothers where to sit. Di ba, nagpapapyaw na siya. And to their amazement, he seated them according to age, from oldest to youngest. Siguro nung ginawa ni Joseph yon, nagulat siguro sila. Teka, bakit alam nitong taon to? Sino yung pinakamatanda? Alam nito yung pagkakasunod-sunod. Diba? In verse 34, and Joseph filled their plates with food from his own table. Meaning, tumayo si Joseph, kumuha siya ng food sa table niya, pumunta siya sa table ng mga kapatid niya, at binigyan sila ng pagkain. At dun siya nanalagi sa table ng mga kapatid niya. And sabi-sabi pa rito, giving Benjamin 5 times as much as he gave the others. Obviously, bakit, di ba? Kasi paborito niya si Benjamin.
And ito ang sinabi next. So they feasted and drank freely with him. Pag pinag-aralan nyo po ito, may conversation na nangyari. O kamusta yung travel nyo habang kumakain sila together, habang nagiinuman sila ng wine together. No, obviously, hindi na rin hindi na control ni Joseph yung emotion niya. Nilapitan niya talaga yung mga kapatid niya, and sign na talagang napatawad na sila. Nakipag-bonding siya sa kanila doon sa table na yon, and they feasted and they drank freely. Na parang matagal nang magkakakilala. And dito po nagtatapos ang ating chapter 43. Bitin ba? Bitin? Sino na bitin? Pakitaas ang kamay. Lahat tayo dito bitin, di ba? Pero next week, and sa mga darating na Sundays, mapag-aaralan natin kung paano aamin talaga si Joseph na siya yon. Siguro the Sunday after the anniversary. Kasi sa chapter 45 natin mapag-aaralan yon. Alam niyo, share ko lang sa inyo, nung pinag-aaralan ko itong story ni Joseph, medyo naging emotional ako. In a way na, nag-pray ako after, kasi sabi ko, Lord, tulungan niyo ako magkaroon ng heart kagaya ni Joseph. Isang heart na talagang willing magpatawad sa aking kapatid sa Panginoon, whatever man kalokohan ang gawin nila sa akin. Kasi, yun ang nangyari kay Joseph eh. Pinagtangkang patayin, kinamuhian ng mga kapatid niya, binenta pa. Just think of that. Kung sa atin nangyari yun, bago kapatid natin ang gumawa sa atin nun, o sabihin natin sarili nating kapatid sa pananampalataya ang gumawa sa atin nun, magagawa pa ba natin silang patawarin? Dito, pinakita ni Joseph na hindi lang siya basta naging civil sa kanyang mga kapatid, kundi he forgave them 100% na hindi siya nag-keep ng records ng wrong. So out of this chapter 43, ano yung mga life lesson na ating matututunan? Let me share with you. Number 1, trusting God's sovereignty. Kagaya ng pagtatrust ni Jacob sa Diyos nung lalakad na ang kanyang mga anak kasama si Benjamin. Totoo lang po, madali mag-trust sa sovereignty ng Lord. Lalo kapag okay yung mga nangyayari sa life natin. For example, kaya pala niloob ni Lord na makakuha ako ng magandang trabaho, na may magandang sweldo sa abroad, para makapag-ipon ako para sa sarili ko, makatulong ako sa family ko, and at the same time, makatulong ako sa financial needs ng church. Madali yung pag ganun eh. O sabihin natin, may problema nga. Pero yung problema seems like manageable pa naman. Madali magtiwala sa Lord ng ganun. Pero what if, kagaya na nangyari kay Jacob, may pera sila. Pero nandun sila sa point na yung pera nila, walang mabili. Challenges like, sabihin natin, late na na-discover, meron ka palang stage 3 or 4 cancer. Can you still honestly say na, Lord, magtitiwala ako sa sovereignty mo? O sabihin natin, meron tayong financial problem na para bang imposible nating mabayaran tong utang na to kung titignan natin yung financial status natin in life. Can we honestly say na, Lord, magtitiwala pa rin ako sa'yo? O sabihin natin, merong marriage problem na feeling nyo, isang away na lang, hiwalayan na ang kauuwian. Masasabi pa ba natin na, Lord, magtitiwala pa rin ako sa'yo kahit ganito yung sitwasyon? Ito, real talk lang. The more na mas umihirap yung sitwasyon, dapat the mas more tayong lumalapit sa Diyos at mas more tayong nagtitiwala sa sovereignty niya. Let me encourage you. Jeremiah chapter 32 verse 17, it says, Sovereign Lord, you have made the heavens and the earth by your great power and outstretched arm. Nothing is too hard for you. So what does it mean ng pagtitiwala sa isang sovereign na Lord? O what does it mean ng pagtitiwala sa sovereignty nitong sovereign Lord na to? Let me share to you. May isang kanta po ang Shane and Shane, isa siyang Christian band. Ang title nito ay Though You Slay Me. So sinong nakakaalam itong kanta? Pakitaas ang kamay. Si Renze lang. Share ko po sa inyo yung lyrics ng chorus. Pero hindi ko nakakantahin ha, baka mayimot kayo. So ito yung chorus niya. Sabi dito, Though you slay me, yet I will praise you. Grabe, di ba? Kaya ba nating sabihin sa Diyos yan? No, let's just be honest to ourselves. Lord, kahit patayin mo ako, bigyan mo ako ng malubhang sakit, yet I will praise you. Sabi dito, though you take from me, I will bless your name. And though you ruin me, still I will worship. Hirap nito, di ba?
Hindi ko po alam kung ano yung mga challenges na kinaharap nyo ngayon. Maybe iba sa atin dito, meron kayong struggle and challenges sa marriage nyo. Maybe iba sa atin dito, merong struggle financially o kaya struggle sa health. O sabihin natin, iba sa atin dito, may struggle mentally. Meron kang depression dinaraanan, meron kang anxiety na dinaraanan. O sabihin natin, meron kang kasalanan na naisuka mo na years ago, pero para bang na-entangled ka na naman dito. Na para bang andun ka sa situation, na sa desperate situation ka na parang, Lord, hindi ko na alam paano ako makakaalis dito. Remember this, kapatid. Nothing is too hard for God. Kagaya ng sinabi dito sa Jeremiah 32, verse 17. So patuloy lang tayo magtiwala sa Lord. Whatever the situation is. At kung mas pangit ang sitwasyon natin, mas lalo tayong magtiwala sa Kanya. Because He is worthy of our praise and of our trust. Because He cares for us and He loves us. Pangalawang life lesson, submitting to who's in authority. Kagaya na nangyari sa mga magkakapatid, nung nag-submit sila sa authority ni Jacob, nung after ilatag ni Jacob yung plano niya para sa pagbabalik nila sa Egypt. Sinunod nila ito. Diba? And pagdating sa Egypt, sumunod sila sa instruction ni Joseph, through his steward. Romans 13:1, it says, "Let everyone be subject to the governing authorities, for there is no authority except that which God has established. The authorities that exist have been established by God." So yung mga God-ordained authority na to, kaya nga God-ordained, ang nag-ordain ito ay Diyos. Halimbawa, example ng mga God-ordained authority sa ating buhay. Unang-una yung gobyerno. Sa bahay, yung ating mga magulang, yung church, yung mga pastor and leaders of the church, and even sa office. Ang Diyos po ang nagtalaga sa kanila. Bilang bystander at regular na taxpayer, madaling i-criticize si Presidente Bongbong Marcos. Even me. Hanggang ngayon, tinatanong ko pa rin, bakit yung bigas hindi pa rin 20? Akala ko ba pag binoto ko to, magiging 20 na lang yung kilo ng bigas? Totoo. Sometimes, feeling ko na-scam ako. Ano ba ito? Na-scam yata ako nito? Yung pangako, napa ako. Pero, imagine this. Ang nakikita lang natin yung tip ng iceberg. Hindi natin alam ano ba talaga nangyayari behind the scene. Pwede nating sabihin na papetik-petik si Presidente. Pwede rin naman natin sabihin na baka meron lang talagang nangangalaban sa kanya, kumakalaban sa kanya. Pero ang importante, na malaman natin, ang Diyos ang nagluklok sa kanya doon. Pagdating sa bahay natin, pwede tayong magreklamo kay nanay, kay tatay. Ano ba itong tatay ko? Ano ba itong nanay ko? Pagdating sa church, ano ba itong pastor ko? Ano ba itong leader ko sa church? Pwede tayong magreklamo. Sa office, Lord, bakit ito po yung boss ko? Puro kami OT. Wala namang pay. OTY, okay, thank you. Madaling magreklamo, di ba? Pero kung makita natin na ang Diyos ang naglagay sa kanila doon, if we question them, we are also questioning God. No? If we question them, ulitin ko, we are also questioning God. Sabi pa sa Romans 1 verse 16, "For in Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities, all things have been created through Him and for Him." Kaya babalik at babalik pa rin tayo sa pagtitiwala sa sovereignty ng Lord eh. Hindi man natin maintindihan bakit si BBM ang presidente natin. Tiwala tayo sa Lord. O hindi man natin maintindihan bakit yung mga tambay sa ating barangay ang nanalo na SK, pati nanalo na mga kagawad. No, magtiwala tayo sa Lord. Hindi ko po nila lahat ha. Pero kasi may mga naririnig ako na sa barangay daw nila, yung lalaki pa na tambay na hindi nag-aaral kasi tamad at matropa, yun pa daw yung nanalo na barangay kagawad. Pwede natin questionin yun, di ba? Bakit ganoon? Bakit ganyan? Pero babalik at babalik tayo sa sinasabi ng scriptures eh. The authorities that exist have been established by God. At bakit niloob to ng Diyos? All things have been created through Him and for Him. So hindi man natin maintindihan yung mga bagay-bagay sa mundo to, hindi man natin maintindihan bakit sila yung naluklok dyan sa pwesto. As a Christian, trust in the Lord's sovereignty. Pangatlo at panghuli,
na life lesson nating matututunan. Loving our family. Yung immediate po, yung talagang pamilya natin and our eternal family, the church. So, paano pa natin mamahalin ang ating immediate family na based sa sinasabi ng Diyos? Marami example po, pero may mangilan lang po ako dito. Sa ating mga anak na narito, lahat tayo dito ay anak. Wala naman ditong kabuti na bigla ka nang sumulpot dyan, di ba? Sabi sa Exodus 20:12, honor your father and your mother. Itong command na to, hindi po ito natatapos kapag may sarili ka ng pamilya. Naulitin ko lang, hindi ito natatapos kapag meron ka ng sariling pamilya. Dahil hanggat buhay ang mga magulang mo, bilang Kristiyano, dapat hindi nawawala yung pag-honor natin sa kanila. Hindi naman sinabi ng verse na ito na honor your mother and father if they are good to you. Hindi yun eh. So it means, whether pinalaki ka ng maayos, whether meron kang good or bad parents, as a Christian, our responsibility is to honor them. At hindi po ito madali, lalo kung lumaki ka sa isang dysfunctional na family. Ang hirap po nito. But as a Christian, we should bow down and submit ourselves to the authority of the Scripture. So paano ba tayo nag-honor ng ating mga parents? Hindi lang po siya basta nagbibigay tayo ng pera sa kanila, that's it. When I say honor, when the Bible say honor our mother and our father, yung simpleng paglalaan ng oras para makipag-usap, makipag-bonding sa kanila, pag-honor na yun eh. Yung simpleng pagpe-pray para sa kanila, pag-honor na yun. And siguro, kung higit sa lahat, kung yung parents mo, hindi sila believer, ang tamang way ng pag-honor sa kanila is to bow down to God and pray for their salvation. Can you imagine, time will come. No, time will come. At malapit na to. Bumalik na ang Panginoong Yesus. Tapos nakasama na natin siya. Tapos ang mga magulang natin, walang relasyon sa Kanya. Can you honestly say na masaya ka? And alam mo yung blame nasa iyo kasi dahil hindi kayo okay ng magulang mo, talagang tiniis mo i-share ang mabuting balita ni Kristo sa kanila. Imagine that. Malapit na bumalik ang Panginoon. Honor your father, and our mother. So pagdating naman sa mga husbands sa kanilang wife, sabi sa Ephesians 5:25, husbands, love your wife as Christ loves the church. Napakahirap po nitong role na to, itong task natin mga husband. Lalo higit sa lahat, sabihin natin merong dalaw si Mrs. Tapos si Mrs. irritable kapag may dalaw. Tapos nakakalimutan mong mag-ahit. May mga tumutubo ka pang mga balbas dito at saka bigote. Tapos nilambing mo, niyapos mo, natusok. Uy, ano ba? Nakakairita. Diba? Sometimes, ito naman ang arte-arte mo naman, buti nga nilalambing ka eh. No, sino relate? Pakitaas ang kamay na lalaki. Oh, isa lang, walang umamin, takot kay Mrs., joke lang. So anyway, no, makikita natin na ang mga ating mga wife ay mga weaker vessel talaga eh. They are the weaker vessel. Pero let me remind you this. Even though they are the weaker vessel, sabi nga ni Pastor Mark Prater, di ba, meron tayong saying na sa success ng isang man, is a woman. Sabi ni Pastor Mark Prater, nung nakaraang March, sa mga husbands, your wife is your secret weapon. So pakisabi sa asawa mo, you are my secret weapon. Grabe, secret weapon, di ba? Kaya love them as Christ loves the church. Kung tumarating ka sa time na para bang naiinis ka na sa asawa mo, gusto mo nang magsalita ng hindi maganda sa kanya, pause for a while, no, tignan natin muna kung paano tayo minahal ng Diyos. No? Pause for a while. Because clearly, love your wife as Christ loves the church. Pagdating naman sa mga wife, no, sa mga babae, paano natin mapapakita na mahal natin ang ating family? Submit to your husbands. Pagdating sa decision making, submit to your husbands. Pero wag naman sa point na mako-compromise yung relasyon mo sa Diyos. For example, sabihin na natin, nagising ka ng Sunday morning. Tapos sabi ng husband mo,
O Han, dear, love, bebs, be. Kung naman tawag mo dyan sa kanya, wag na lang muna tayo mag-church ngayon. Muna na lang muna tayo ng MOA. Meron kasing sale dun eh. Yun na lang muna gawin natin. Babae, wife, correct mo naman yung husband mo. Teka, mas pipiliin mo pa ba pumunta ng mall kaysa mag-church muna? Mas pipiliin mo pa ba yung sale na yan kaysa makipag-fellowship sa group of believers, sa body of Christ? I-correct natin ang ating mga asawa. Kung medyo nawawala sila sa hulog, kami sa hulog, no? O sabihin na natin, balansehin lang natin sa mga lalaki na narito. Hindi porket kayo ang lalaki ng tahanan, kayo ang siga ng tahanan. Hindi porket kayo ang leader or head ng tahanan, laging yung gusto niya lang ang mangyayari. Matuto din naman tayo makinig sa payo and advices ng ating mga asawa. No, matuto tayo makinig. Sometimes kasi ginagamit din ng Lord ng ating asawa. Lalo kung Christian sila. No, ginagamit ng Diyos, ng Holy Spirit ng ating asawa to remind us and to correct us. And pag tayo kinorek ng ating asawa, ako guilty rin ako dito, no, tayong mga lalaki, egoistic tayo eh. Ba't pa pinakikilaman mo ako? Alam ko naman ginagawa ko eh. Pa-review ka pa, alam ko ginagawa ko, bakit ikaw ganyan? No, be thankful na lang na meron tayong asawa na nagre-rebuke sa atin. Kasi sino ba yung magtuturo ng mali sa atin, kundi yung asawa natin? Do you agree? So mga babae, agree kayo doon? Walang umagree Walang umagree. So anyway, balansin lang din natin, no? Magkaroon po kayo ng mutual agreement pagdating sa decision making. Pero ang masusunod regarding this, ang lalaki pa rin. And learn to submit. Mahirap po ito. Pwede tayong mga tuwiran, kayong mga tuwiran, pwede nyo sabihin na, mas malaki pa, sweldo ko dyan eh. Mas mataas ang pinag-aralan ko dyan. Ba't ako magsasubmit dyan? Di ba? Pwede na sabihin yun. But above all, as a Christian, submit and bow down to the authority of the Scripture. Pagdating naman sa family, no? Pagdating sa family, fathers, I hope i-encourage natin ang ating family to serve the Lord. Let me share with you. Joshua 24:15, it says, "But if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves this day whom you will serve." Pause muna tayo rito. Alam nyo, magbigay tayo ng isang malaking question mark sa ating salvation. If we think na pag nag-serve tayo sa Lord, it is undesirable. Magbigay tayo ng question mark. Ligtas ba talaga ako? Bakit parang kinatatamaran ko mag-serve sa Lord? Marami mga kapatiran na nagtatap sa'yo. Kapatid, kailangan namin ng volunteer dito sa ministry na to. Nakita namin na may potential ka and pwede ka maging part itong ministry na to. And for petty reason, ayaw mo. Like example, ayoko kasi gigising ako ng maaga. Ayoko kasi busy ako. Ayoko kasi kailangan ng commitment dyan eh. Kasi when we talk about ministry, it spells commitment. Hindi ka pwede maging part ng ministry nang hindi ka committed. Now, question. Mahirap bang paglingkuran ang Diyos na unang naglingkod sa atin? Nauunawaan ba natin yung gospel of Christ? Na John 3:16, "For God so loved the world, He gave His one and only Son, that whosoever believe in Him shall not perish and will have everlasting life." Ang Diyos po mismo ang unang naglingkod sa atin nang ialay niya ang buhay ng kaisa-isa niyang anak, ang ating Panginoong Jesus. Kasi kung hindi gagawin ng Diyos Ama to, wala tayong salvation. Naulitin ko lang, mahirap bang paglingkuran ng Diyos na unang naglingkod sa atin? Sa panahon natin, kung babasahin ko ulit ito, na choose for yourself this day whom you will serve. Tatlong bagay lang yan eh. Either you will serve the Lord, si Jesus, either you will serve yourself, or hindi kaya you will serve this world. Iwanan ko sa inyo yung question na yun. Sinong pinaglilingkuran nyo sa panahon ngayon? Gamit yung buhay na ipinagkaloob ng Diyos sa inyo, sa atin, sino ang pinaglilingkuran natin? Si Jesus ba? Sarili natin o ang kamunduhan? Last but not the least na life lesson.
dito pagdating sa loving our family is yung loving our eternal family, which is the church. Nabasa natin kanina sa Genesis chapter 43 verse 34 na si Joseph mismo, di ba? Yung kumuha ng mga pagkain sa table niya at siya rin mismo ang nagdala dun sa table ng kanyang mga kapatid. Dito pa lang makikita natin yung kanyang act of service. And when we say loving our eternal family, the church, hindi lang po siya our pastors, our leaders, serving us, the congregation. It is us, each and every one of us, serving one another. Think kayo sa kapaligiran nyo. Tignan nyo yung mga nandito sa loob ng church ngayon. Sige. Hindi ko alam kung sino yung makakilala nyo dyan. Pero can you honestly say na whether kakilala mo siya o hindi, pero alam mo na kapatid mo siya sa Panginoon, willing ka ba na paglingkuran siya? For example tayo. Rem, tayo ka. Tayo ka, Rem. Dito ka. Tapos Ian. Tayo ka, bro, ka. Example lang tayo. Ito si Ian, kuya ni Angel. Singer din to. Singer din yan. Ngayon, siguro, magkakilala ba kayo? Hindi kayo magkakilala, di ba? Pero si Rem, estudyante siya. Si Ian, may trabaho na. Pero, pareho silang magkapatid sa pananampalataya. Pero hindi sila close. Can you honestly say na kapag nangailangan si Rem ng 100, kasi na-pickpocket siya, nawala yung 10,000 niya. 10,000, no? Na-pickpocket siya. Bro, ikaw, bilang Kristiyano, nakapatid mo si Rem sa pananampalataya, can you honestly say na pwede mo siyang bigyan o pahiramin ng 100 para makauwi siya? Pwede. Kung mababayaran, di ba? Pero ang tanong, paano kung hindi mo mababayaran? Di ba? Pero alam nyo, sige, makaupo na kayo. Thank you. So, pero alam nyo, ang pagiging Kristiyano talaga kasi, no, is loving one another kung paano tayo minahal din ng Diyos. Ang hirap po nun. Ang hirap nun. But we ought to serve one another. Ito rin po ang reality, no? Inside the church, may mga times talaga na magkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Do you agree? May times na magkakaroon tayo ng tampuhan sa bawat isa, o di kaya magkakaroon ng malalang away, pwede mangyari yun eh. Diba? But just like Joseph, kung paano niya pinatawad ang kanyang mga kapatid sa pananampalataya, sana tayo rin matutunan nating magpatawad kung paano tayo pinatawad ng Panginoong Yesus. And imagine, no, kung meron ka mang kagalit dito sa loob ng church natin ngayon, imagine yung relationship natin is for eternity. So whether you like it or not, kung Kristiyano rin yung kaaway mo at kung Kristiyano ka rin talagang tunay, kapatid, magkikita kayo sa langit. So bakit pa patatagalin ng hitwaan? Tama? Ang hirap naman siguro, nasa langit na tayo. Nakasama natin ng Panginoong Yesus, naglalakad tayo dito. Kunwari ako. Tapos nagkatalo kami ni Rans. Naglalakad ako. Si Rans, iwas ako. Pwede ba mangyari yon? Di ba? Nasa langit ka na nga eh. Tapos, iiwasan mo ba yung kapatid mo? Kaya ngayon pa lang, no, kung meron mga disputes between us, settle na ito. Huwag nang pahabain, huwag nang patagalin. Kasi magkikita kayo sa langit for eternity. And bakit for eternity itong relasyon natin? For it is rooted in the gospel of our Lord Jesus Christ. At kung ikaw naman, may kagalit ka, kung puro negative things na lang sinasabi mo dun sa taong yon, puro slander na lang, o di kaya mga hindi totoong issue kasi galit ka sa kanya. Remember this, hindi lang namatay ang Panginoong Jesus para sa'yo. No? Above all, Jesus died in obedience and for the glory of the Heavenly Father. And Jesus also died for His church. Tayo, no, yung kapatid natin sa pananampalataya na kiniinisa natin, Jesus died for them too eh. So bakit natin siya itatangi? Ayoko dyan sa taong yan. Ganito yan, ganun yan. Ikaw. Sa paningin niya. Di ba? Ano ka ba? And remember, no, we are the bride of Christ. The church. We are the bride of Christ. Sabi nga po ni Pastor Dave Taylor, sa isa sa mga preaching niya nung nandun kami sa Paramata, sa church ni Pastor Riley. Tagalogin ko na lang ubos na kasi English ko doon eh.
Sabi niya rito, wag daw natin tratuhin na parang high school lang yung church. Kung saan, iniisip agad natin, dito muna ako for this season. Maybe 1 year, 2 years, alis na ako rito. O di kaya kapag meron tayong nakatampuhan, bahala kayo dyan. Alis na ako sa church niyan. O kaya, hindi natin gusto yung ugali. O kaya, hindi natin gusto yung ugali ng katabi natin. O nung kasama natin sa church. Ayoko dyan kasi merong ganyang tao dyan sa loob ng church na yan. O kaya, hindi natin gusto yung preaching. No? Biblical naman, pero hindi mo lang matanggap. Like submission sa iyong husband. Ayoko dyan. Tinuturo dyan submission sa husband. Ayoko dyan. Tinuturo dyan tithes and offering. No, kung titignan natin siya na ganun lang, na parang SM, pwede ka mag-come and go. Parang high school na iniisip agad natin, nalilisan, hindi naman natin to, time will come. Kaya ayaw niyong mag-commit dito. We're missing the point. Hindi po ito ang church, you know why? Kasi ang church po, it is a temple. And it is a family of imperfect people serving the perfect God and loved by the perfect God. And above all, treat po natin yung church, our local church, kung nasan tayo ngayon, and even the church universally, as how the Lord treat us. His bride. Ulitin ko lang ho. Tayo po, we are the bride of Christ. And soon and very soon, the bridegroom, si Jesus, will come for His bride. At wala pong makakapigil dito sa fated reunion na to para mangyari. The signs are so obvious. Tignan nyo na lang yung Israel. Sila na nga yung inatake ng mga Hamas, no, ng Hamas. Pero sa kanila pa rin galit yung buong mundo halos. Yung China, yung Russia, yung Arab nations, galit sa kanila. Bakit nangyayari to? Signs ng muli niyang pagbabalik. Pagbabalik ng Diyos. At alam niyo rin, kagaya na nangyari sa fated reunion ni Joseph at kanyang mga kapatid. Pag na-meet na natin ang ating Panginoon, whether mamatay man tayo, o dumating siya muli, wala nang records of wrong. No, wala nang records of wrong. Bakit? For the Lord is our ever-loving, forgiving, gracious, and faithful bridegroom. O, palakpakan nga natin ang Panginoon. And soon, He will come back for us. Let me close with this. Revelations 21:4. Kapag na-meet na natin ang ating Panginoon, He will wipe every tear from our eyes. There will be no more death or mourning or crying or pain, for the old order of things has passed away. Alam niyo, when that day comes, sins will be completely forgiven. Now, weaknesses will be completely eradicated. Sickness will be completely healed. Struggles will be completely halted. Death will be completely vanished. And above all, Jesus, no? We will see Jesus face to face, and we will marvel and worship Him till eternity. Is that a good news? Malapit na bumalik ang Panginoon, di ba? So I hope and pray na sa bawat day na lumilipas, maglong tayo sa muli niyang pagbabalik. And as the bride of Christ, purify yourself. I-ready natin yung ating sarili. No, remove any impurities. Kung may mga unsurrendered sin ka pa sa life mo, surrender mo na sa Panginoon. Kung may mga doubts ka pa rin, tiwala ka sa Panginoon. Because this fated reunion will soon happen. Let's pray. Father God, maraming salamat po sa time na ito na pinagkaloob niyo sa amin. Marami ko yung tinuro sa amin ngayong araw na to. Forgive us, Lord, sa mga kasalanang patuloy namin nagagawa, Panginoon. Tulungan niyo kami, Lord, na isurrender ito day after day. And we know, Holy Spirit, that you will help us. For you are the God within us. Salamat din po, Panginoon, for you are sovereign. Hindi ko po alam, Panginoon, kung ano yung mga personal struggles and challenges na pinagdaraanan ng aking mga kapatid sa pananampalataya. But one thing for sure, ang aming pangahawakan, you care for us because you love us. Patuloy kaming hahawak sa mga pangako mo ayon sa iyong salita. Tulungan niyo po kami, Father, at alam namin tinutulungan niyo kami as we walk our relationship with you.
Be glorified, God, throughout the rest of the day. This we ask in Jesus' name. Amen.